Monique, nandito ka din? Napaangat ang isang kilay ni Emerald nang makitang babae na papalapit sa kanila at umupo pa sa mesa nila ng asawa. Kung hindi niya ito nakita kanina sa opisina ng direktor, ay iisipin niyang coincidence lang ang pagkikita nila ngayon. Pero dahil hindi itong unang beses na nagkita sila ngayong araw, ay sigurado siyang sinusundan siya ng babae. O baka sinusundan nito si Frederick. Malugod tong ngumiti pero kay Emerald isa yung peking ngiti. Oh, hindi mo ba alam, Emerald? Nandito ako lagi sa Chantry Oriole dahil lagi kami dito ni Frederick sabay na kumakain. Nilingon pa nito ang kanyang asawa at ang masama pa ay umupo ito sa tabi ni Frederick. Walang nagawa si Emerald kundi ang ngumit-ngit sa sobrang inis. Pero pinanatili niyang relax ang kanyang muka at hindi pinakita sa bagong dating na naiinis siya sa presensya nito. Tutal nandito na rin lang naman ako. Bakit hindi tayo sabay na kumain? The more, the merrier, hindi ba? Dagdag pa nito. Ngumiti si Emerald pero hindi siya nagsalita at tumingin lang kay Frederick upang kunin ang approval nito. Tumango ang asawa niya bago malamig ang boses na nagsalita. Suit yourself. Pagkatapos, nag-umpisa na itong kumain. Tahimik lang si Emerald at hindi pinapansin ng dalawa sa harap niya. Kahit palaging pinagsisilbihan ni Monique si Frederick. Ito ang naglalagay ng pagkain sa plato ng asawa niya at nakataas ang isang kilay na sumusulyap sa kanya na para bang tinutonta siya. Nagkibit lang ng balikat si Emerald at nagpatuloy sa tahimik na pagkain hanggang sa maramdaman na busog na siya at nagpaalam kay Frederick. Busog na ako. Kung gusto mo pang manatili dito ay hayaan kita at mauna na ako umalis. Magtataksi na lang ako parang family driver nang maghahatid sa'yo. Kay Frederick lang siya nakatingin at hindi niya tinapunan ng tingin si Monique. Nakatingin din sa kanyang asawa na nakataas ang isang kilay pero hindi niya akalain ay ang mabilis itong pagtayo at nilapitan siya sa kainakbayan. Let's go together. I'm quiet also full. Nilingon nito si Monique na nakatiim ang bagang habang nakatitig sa kanila. Mauna na kami sa'yo, Monique. Huwag mo nang alalahanin ng bayad dahil bayad ko ng lahat ng yan. Pagkasabi noon ay giniya ko ni Frederick palabas ng private room. Saka dire-diretsong bumaba sa lobby kung saan naghihintay ng driver. Tahimik ako sa buong biyahe dahil naiinis pa rin ako sa biglang pagsulpot ni Monique. Hindi ako nakakain ng payapa dahil siya pakikipagharutan nito sa asawa ko. Alam kong wala akong karapatang sirain ang pagkakaibigan nila at silang mas naunang magkasama kaysa sa akin. Pero hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkainis. Nang makarating sa bahay, agad kami sinalubog ng yakap ni Lola Andrea. Niyakap ko naman siya pabalik sa kahinalikan sa pisngi matapos magmano. Mabuti at nakabalik ka na, iha. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Sabay kaming umupo ni Lola Andrea sa sofa habang si Frederick ay dumiretso sa itaas para magbihis. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Lola? Hinawakan ng matandang aking kamay sa kangumiti. Nabalitaan ko ang ginawang pagsira ni Monique sa date niyo ni Frederick. Huwag kang mag-alala, paghihigantihan kita. Bibigyan ko ng leksyon ng babaeng yun. Ipapakita ko sa kanya na masama ang magangkin ng mga bagay na hindi niya pag-aari. Nalaman ko lang naman kung anong ibig sabihin ni Lola Andrea. Nang kinabukasan pagka-uwi ko matapos makipagkita kay Direktor Yolan, ay nakita ko si Monique sa loob ng bahay. Inimbitahan pala ito ni Lola Andrea para sabay kumain sa amin. Kumpletong lahat sa hapag-inan. Nandoon si Lolo Dionisio at Frederick na laging wala sa hapag. Ito palang sinasabi ni Lola Andrea na paghihiganti. Ang alukin si Monique na kumain kasama sila. Nandito ka na pala, iha. Halika, saluhan mo kami. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa sa sinabi ni Lola Andrea. Umupo ako sa tabi ni Frederick at sa katapat nun ay ang upuan ni Monique. Salamat at pinagbigyan mong hiling ko na makasalo ka namin sa pagkain, Monique. Ngumiti ang matanda pero ngiting yon ay may kasamang malalim na dahilan. Monique seems comfortable talking to Lola Andrea. Tila sanay na sanay nito na nasa bahay ng mansyon ng mga Harrington. Ako po ang dapat na magpasalamat, Lola. Matagal ko na ring hindi natitikman ng luto nyo. Dahil sa pagiging abala ko, hindi na kasi ako niyayaya ni Frederick na pumunta sa inyo eh. Hindi tulad ng dati na halos araw-araw dinadala niya ako dito. Hindi na walang ngiti na matanda pero hindi rin ito sumagot. Lumingon to sa naghihintay na kasambahay. Kumuha ka ng ekstrang plato para sa ating bisita. Nang marinig ni Monique ang salitang bisita
ay kagad na nawalang ngiti nito at hindi naging komportable. Mukhang hindi nito matanggap na bisita pa rin ito sa mansyon ng mga Harrington kahit na matagal na itong kaibigan ni Frederick. Well, hindi pa rin ito nakukuha ng trato sa kanya ni Lola Andrea ay hanggang bisita lamang. Habang nagsisimulang kumain ng lahat ay walang ibang nagsasalita kundi si Lola Andrea at lahat ng mga yon ay patungkol kay Monique. Nabalitaan ko na sikat ka na palang artista ngayon, Monique. Tila nahihiyang ngumiti si Monique pero ang totoo ay nakangisi to habang may pagmamalaking sumulyap kay Emerald. Naku po, Lola Andrea, kung hindi po sa tulong ni Frederick ay hindi ko rin po mararating kung ano ako ngayon. Siya pong dahilan kung bakit matagumpay ako ngayon sa mundo ng showbiz. At siya rin pong dahilan, tinaas ni Lola Andrea ang isang palad upang pigilan itong magsalita. Nagtatanong lang ako, Iha. Hindi mo na kailangan mag-explain ng mahaba. Actually, wala naman akong problema sa mga babaeng nag-aartista. Katulad na lang nitong asawa ng apo ko. Sino bang mag-aakala na magiging isa rin siyang artista? Hindi tuloy ako makapaghintay na mapanood ang movie na gagawin niya. Malapad nang umiti ang matanda at matiim na tumingin kay Monique. Nakita mo naman kung paano interaksyon ng dalawang mag-asawa, hindi ba? Natutuwa ako na nahanap na ng apo ko ang babaeng nagbibigay ng saya sa kanya. Ang babaeng makakasama niya habang buhay. Kitang-kita sa mga mata nilang dalawa na nagmamahalan sila. Siguro nakikita naman yun ng ibang babae na gustong angkinin ng apo ko. Siguro hindi nila pakikialaman ng apo ko. Hindi ba tama ako ha, Monique? Nabulunan si Monique sa sinabi ni Lola Andrea. Batid niyang siyang pinapatamaan ng matanda at ngayon ay alam na rin niyang dahilan kung bakit siya nito pinapunta doon sa mansyon. Hindi ko kayo masyadong maintindihan, Lola. Tipid siyang ngumiti pero sa loob-loob niya ay nagngingit-ngit siya sa inis kung paano siya itrato ng matanda. Ano pa bang dapat kong ipaliwanag? Hindi ba klarong-klaro naman ang gusto kong iparating? Alam kong matalino ka. Sana iniintindihan mo na hindi lahat ng bagay sa mundo na nagugustuhan mo'y makukuha mo ng sapilitan. May mga bagay na pagmamay-ari na ng iba at hindi na ito pwedeng kunin ng sinuman. Naku, mukhang na-misinterpret niyo po ang relasyon namin ni Frederick. Magkaibigan lang po kami. Iha, muling sabad ni Lola Andrea. Kahit na sinong may mata ay makikita kung anong tunay na intention mo sa apo ko. Well, ito lang ang masasabi ko ngayon pa lang. Ay binabalaan na kita. Kapag gumawa ka ng bagay na ikakasira ng apo ko at ng asawa niya ako makakaharap mo. At hindi ako nagbibiro. Matapos ang hapunan ay ayaw pa rin umalis ni Monique kaya naman si Lola Andrea na ang gumawa ng paraan para mapahiwala ito kay Frederick. Dinala ng matanda ang bisita sa hardin samantalang si Frederick at Emerald ay bumalik sa salas kung saan kitang-kita nila ang dalawa na nag-uusap sa labas. The glass wall was made from floor to ceiling and people from inside could see those who were outside and vice versa. Sa pagkakataong ito'y biglang hinawakan ni Frederick ang kamay ni Emerald. Mahina niya yung pinistil at saka pinaglaruan bago nagsalita. Bakit ang liit ng kamay mo? Tanong nito sa mababang boses. Habang matiim na nakatitig sa kanya. Hindi nito tinapunan ng tingin si Monique na nasa labas at nakatingin sa kanilang dalawa. Umangat ang isang kilay ni Emerald sa kapilit na kinuhang kamay sa pagkakahawak ni Frederick. Ngunit hindi ito binitawan ng lalaki. Hinayaan na lang niya ito lalo pat nakatingin din sa kanila si Lola Andrea. Nais nilang magpanggap. Ano naman ngayon kung malit ang kamay ko? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na hawakan mong kamay ko? Mahinang napatawan lalaki. I'm just checking. Hindi mo ba nakikita? Malaki ang kamay ko at malitang sayo. And this just fitted against each other. Inabot pa ng kamay nitong kanyang tenga sa kamarahang pinisil. Hindi na alam ni Emerald kung nandadrama pa sila ng asawa o hindi dahil nakatingin sa kanila si Lola Andrea. Kaya masyadong intimate ang kilos ni Frederick. Agad na namula ang mukha ni Emerald at nag-init ang tenga kaya kagad siyang napayuko. Hindi niya pinansin kung nakatingin pa rin sa kanila si Monique o hindi. Pero hindi maipintang mukha ng babae habang nakatitig sa ginagawa nila ni Frederick. Isa pa sa nagpapainit ng ulo nito ay ang masasakit na salitang pinagsasabi sa kanya ni Lola Andrea. Kaya naman nang bumalik ang matanda sa loob ay hindi na pumasok si Monique at dumiretso na to na uwi na puno ng sentimiento. Dahil pagod na rin si Lola Andrea, nagpaalam na rin ito sa kanilang dalawa. Napapasok na sa kwarto. Sumunod na rin ang dalawa dahil lumalalim na rin ang gabi.
Pagdating sa kwarto ay kagad nang umupo sa sofa si Emerald at binaliwala si Frederick na nagbibigay ng hudyat na kausapin si Emerald. Pero hindi to pinansin ng babae dahil dumiretso dito nang upo sa sofa. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Frederick na mapalapit sa labis ay pinagtaka ni Frederick. Habang pinagmamasdan ni Frederick si Emerald na tila magulo na naman ang isip, ay hindi niya maiwasang mangunot ng noo at makaramdam ng inis habang isa-isang tinatanggal ang pagkakabotones ng suot niyang polo. Sa sobrang yamot niya ay basta na lang niya itinapon sa sahigang damit at naglakad papunta sa banyo. Kanina lang sa babae sweet na sweet ka pa sa akin. Ngayong wala na si Lola Andrea, ay bumalik ka na naman sa dati. Nilayo mo na naman ang sarili mo sa akin. Inisasigaw niya sa isip at akmang hahakbang patungo sa banyo nang biglang lumapit si Emerald at pinulot ang damit niyang nagkalat sa sahig. Pwede naman sigurong diretso mo na lang ilagay ang labahan sa laundry basket. Biglang napalingon si Frederick kay Emerald at hindi maiwasang mapatawa dahil sa inaakto nito. Para itong totoong may bahay niya na nagagalit dahil nagkakalat siya ng labahan sa bahay. So now, you're acting as Mrs. Harrington again? Sarkastikong tanong niya. Nilapitan niyang babae tinarangan ng dadaanan nito. Should I call you Mrs. Harrington or Miss Emerald, ha? Inabot niyang tenga nito at bahagyang pinisil. Agad namang nag-init ang pisngi ni Emerald sa ginawa ni Frederick kaya kagat-labi niyang napayuko siya. Ano gusto mong sabihin? Ayaw mo ba na pagsabihan kita? Niligpit ang mga kalat mo? Kung hindi mo gusto, hindi ko papakailaman ang gamit mo. Akmang itatapon niyang muli sa sahigang damit pero mabilis na napigilan ni Frederick ang pulsuhan niya. Kinuha nitong damit saka bumaba ang mukha at nilapit sa kanya. Why is there anger in your eyes again, ha? Ngayon bang nasa kwarto na tayo pinanindigan mo ng sa papel lang tayo kasal? Tinulak ni Frederick ang katawan niya hanggang sa mapasandal siya sa pader at kinulong nito sa magkabilang braso. Nagangat ang tingin si Emerald, nilabanan niya ng mabilis na pagtibok ng puso. Dahil sa sobrang lapit ng katawan nila sa isa't isa. Gusto niya itong itulak pero hindi kumilos ang katawan niya dahil may kung anong tuwa sa kanyang puso sa pagkakalapit ng katawan nila ni Frederick. Muli siyang yumuko. Bakit kapag kaharap mo si Monique ay tila maamong mukha mo? Tapos kapag tayo na lang dalawa ay bumabalik naman sa dati ang reaksyon mo. Hindi na mapigilan ni Emerald na ilabas ang saloobin. Alam niyang lumagpas siya sa linya ng kasunduan nila ni Frederick dahil ramdam niya na ang unti-unting paghulog ng loob sa lalaki. Hindi na nga sumasagi sa isip niya si Pete kahit ito pang first love niya. Sa ipinapakita ngayon ni Frederick ay nalilito siya kung anong gagawin. She is always getting false hope. Paano kung mali lang ang pag-interpret niya sa kilos ng lalaki? Alam niya matagal na naging magkaibigan si Frederick at Monique at hindi basta-bastang buwagin ang pagkakaibigan ng dalawa. Are you jealous? Mahinang tanong ni Frederick na may kasamang tawa. Ang kamay nito ay naglalaro sa kanyang tenga at bumaba sa kanyang baba at tumigil doon ng ilang segundo bago yun pinisil upang iangat ang mukha niya. Bakit naman ako magsiselos? Nakamaang na tanong ni Emerald. Pilit niyang tinago dito kung anong tunay na nararamdaman. Pero hindi naniniwala sa kanya si Frederick. Ibinaba nitong mukha at walang salisalitang sinakop ang kanyang labi. The kiss was brief, didn't even tickle Emerald but all her wariness disappear. Why? Bulong niya. Nagkasalubong ang mga mata nila ni Frederick at isang matamis na ngitang ginawad nito. Are you still pretending that? Kahit wala ng Lola Andrea sa harapan natin? Agad na nawala ang ngiti ni Frederick at nagkasalubong ang kilay. What are you talking about? Sa tingin mo ba, pagpapanggap pa rin ang ginagawa ko? Hindi makapaniwalang tanong nito. Pero hindi na makasagot si Emerald sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nitong mga sumunod na araw ay nabala ni Emerald ang sarili sa pagsaulado ng kanyang script habang si Frederick ay nabala naman ng sarili sa trabaho. Palagi na lang nakakatulugan ni Emerald ang pagbabasa at ito laging naabutan ni Frederick kaya wala siyang nagawa kundi ang buhatin ng asawa at ilipat sa kama. Mukhang pagod na pagod ang asawa niya sa pagsasaulo ng script dahil kahit na anong gawin niya hindi ito nagigising. Napapailing na lang si Frederick at walang nagawa kundi ang mahiga sa tabi nito. Alam niyang bukod sa pagbabasa ng script ay nanonood din ito ng maraming pelikula na angkop sa movie na isushoot nito at hindi lang yon. Upang mas lalong mailabas ang potensyal nito bilang isang artista, ay hinahanapan niya ito ng private acting coach at nagbunga naman yon dahil kahit si Frederick ay napapansin ng malalaking pinagbago ng acting ni Emerald. Alam niyang handa ng asawa, bukas ang umpisa ng filming nito.
Kinabukasan ay maaga niyang inihatid si Emerald sa filming location nito sa Laguna. Buong biyahe ay alam niyang kinakabahan ng asawa, pero hindi niya maintindihan ay kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nito kinikibo. Simula na magkita sila kaninang umaga. Ang huling pag-uusap nila ay nung isang gabi ba bago sila pumunta sa isang event na inabot ng madaling araw dahil kailangan niya pang samahan si Monique sa sobrang kalisangan nito. Hindi siya makatanggi dahil kahit na nagtatampo siya sa kaibigan, hindi niya ito kayang pabayaan. Siya lang ang tanging kaibigan at kakilala nito na mapagkakatiwalaan dahil ang pamilya nito lahat ay nasa ibang bansa na. At dahil siya na rin ang dahilan kung bakit ito pumasok sa showbiz ay responsibilidad niyang dalaga. Simula ng araw na yon, hindi na rin siya kinikibo ng kanyang asawa. Magtatatlong araw na siyang hindi kinikibo nito. Kahit na hanggang ngayon, ihatid niya ito sa filming location at mananatili doon ng isang linggo hindi pa rin sila nagkikibuan. Kasama niya si Noriel at ang itong nagmamaneho kaya hindi sila gaanong makapag-usap ng asawa dahil alam niyang siyang mali at siguradong si Emerald na ang papanigan ng assistant at siyang lalabas na masama kaya hindi na rin siya umiimik. Ayaw niyang istorbohin si Emerald dahil sa buong biyahe ay patuloy pa rin to sa pagbabasa ng script at kung hindi pa nito yun sa ulado ay ewan niya na lang. Nang humintong sasakyan sa tapat ng hotel na pagtutuluyan ng asawa, ay naunang bumaba si Frederick upang pagbuksan nito ng pinto. Ngunit nakababa ng asawa bago pa siya makaikot sa sasakyan. "I'm going." Malamig na paalam ni Emerald at hila-hilang maleta ay humakbang ito patungo sa lobby ng hotel nang hindi siya nililingon at hindi hinintay ang sasabihin niya. Hindi na nakatiis si Frederick at mabilis niyang pinigilan si Emerald sa braso at hindi may pintang mukha na hinaharap ito. "What's wrong with you, Emerald?" Irritabling tanong niya. Hindi niya napansin na napahigpit ang pagkakahawak niya sa braso nito. At kahit pilit yung hinihila ni Emerald, hindi siya bumitaw hanggat hindi ito sumasagot. "Anong what's wrong? Bitawan mo na ako at kailangan ko nang pumasok sa loob. Mag-uumpisa ng briefing ni Director Yolan." Ngunit hindi nakinig si Frederick kahit na may ibang dumadaan sa lobby para pumasok sa hotel ay hindi siya tumabi. His imposing aura scared those people who wanted to get inside and they had no choice but to find another way. "No, Emerald, you have to explain why you are acting like this. Bakit hindi mo ako kinikibuha? Do we have a problem with each other again?" Naiirita pa ring tanong ni Frederick nang makitang nakangiwing pisngi ni Emerald na tila nasasaktan ni saka lang siya bumitaw at lumambot ang ekspresyon ng muka. "Emerald, don't treat me like this. Can we talk about it? Did I do something wrong?" Frederick had never been dismitten by a woman before. Hindi siya nakikiusap at nagmamakaawa. Pero pagdating kay Emerald ay kaya niyang ibaba ang pride niya para lang magkaintindihan sila nito. Tinabi ni Emerald ang hawak na maleta dahil maraming tao nang papasok sa loob at sa palagay niya ay may mga crew members yon na kasama sa taping na gagawin nila. At kung makikilala siya ng mga to, ay baka may lumabas pa ng kung anong usapan. "Frederick, there is nothing wrong. Now, alam ko na may trabaho ka pa at malayo pang lalakbayin mo pa uwi, kaya pwede ba? Sa pagbalik ko na lang tayo mag-usap." Maraan siyang bumuga ng hangin upang pakalmahin ang mabilis sa pagtibok ng puso. Or tumingala siya upang salubungin ang tingin nito. "Kung gusto mo, pagkatapos ng trabaho mo mamaya, if you can find time to talk to me, then..." Hindi niya na kayang ituloy ang iba pang sasabihin dahil bigla siyang nahiya. Why is she demanding Frederick's attention? Oo nga't nag-usap na sila kung pagpapanggap pa bang ginagawa nila o hindi pero hindi niya ito sinagot. Paano kung siya lang palang nag-a-assume? Paano kung siya lang ang nahulog ang loob kay Frederick at hindi ang asawa? "No, hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung bakit nagagalit ka sa akin at hindi ako kinikibo." The stubbornness in Frederick's eyes was evident that gave Emerald scare. Alam niya seryoso ang lalaki sinasabi nito at kapag nagkataon ay malilate siya sa briefing ng direktor. Wala siyang nagawa kundi ang sumuko. "Ano ba talagang relasyon mo sa Monique na yon? Bakit magkasama kayo hanggang magdamag? You told me not to see other men, but why are you out late partying with other girls?" Sa sinabi niya yun ay tuluyang lumiwanag ang madilim na mukha ni Frederick at mangyayakap sa kanya. Pero biglang sumulpot si Noriel. "I'm sorry to interrupt but, boss, kailangan na nating umalis kung hindi malilate tayo sa airport." Nang marinig ang sinabi ni Noriel ay bumadha ang pagkagulat sa mukha ni Emerald. "Airport? Where are you going?" "Italy." Matipid na sagot ni Frederick at bigla siyang niyakap ng mahigpit. "I had an important business deal there and I couldn't miss it." "Oh,
Tanging sagot niya tinayaan tong yakapin siya at nang bumitaw ito ay mabilis siya nitong kinintala ng halik sa labi ng 3 beses sakalang tumalikod at sumunod kay Noriel. Emerald helplessly sighed, hindi naman siya galit, nagtatampo lang. At hindi man lang siya nagkaroon ng oras para magpaliwanag dito bago tumalis. It's her fault kung hindi lang sana siya naginarte. Tumalikod siya at pumasok na sa loob ng makapasok siya ay naghintay na sa kanya ng personal assistant na itinilaga sa kanya ni Frederick. Hinayaan niya itong mag-check-in habang siya ay dumiretso sa meeting room sa sinabi ng assistant. Daron ng lahat at siya na lang ang hinihintay. Pero dahil sa kabaitang ipinakita sa kanya ng direktor, ay walang ni isang may nagsalita.